ko po yun ay more or less after ng 3 o'clock. So usually ito po talaga ginagawa namin pagka meron pong request ang PCTC Interpol, we act po dun sa kanila po. Kung ano po yung request ng PCTC Interpol. Maraming salamat, General Marbil. At Interpol ang binabanggit na natin ngayon, ano? So, yung Interpol, ang Pilipinas ay isa sa founding member. Isa tayo sa nanguna sa pagtatatag ng Interpol noong 1952. Interpol's purpose is to facilitate cooperation and assist member nations, no? So crime information sharing, investigative support, specialized training, transnational crimes in particular are the focus of this agency, and this comprise terrorism, cybercrime, organized crime, financial crime, and anti-corruption. And to ensure that it is not used for persecution, in its constitution, the Interpol has Article 3, providing that it's strictly forbidden for the organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character. So maliwanag yan sa Interpol, hindi sila manghihimasok sa politika at sa domestic affairs ng isang bansa. Ngayon, eto na yung press con ng ating Pangulo noong March 11 ng 2025 at sinabi niya, andito yata yan, it's a request of the Philippine government from Interpol. And to enforce the arrest warrant, and of course we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived or it came from ICC, but rather from Interpol. Because they asked us, we have commitments to them, we live up to those commitments. I don't think we violated the country's sovereignty. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC, wala tayong meron contact, pero not on an official level. We did not help them in any way. The arrest we did today was in compliance, ayan, mabasa ninyo, was in compliance with the commitment to Interpol at hindi yung ICC. Hindi natin kinakausap ang ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binibigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. So kung may duda sa ating pakikibahagi sa ICC, ang sinasabi ng Pangulo, ang ating commitment, obligasyon sa Interpol ay maliwanag at walang duda. So ang sinasabi natin, kailan ba natanggap ng gobyerno na yung ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay Presidente PRRD? At alas 3 nga ng umaga. Yun ang pagkakaalam kong yun. So, hindi, March 11. no inkling before, may marites lang. Sabi Marites niya. lang po. Marami hong, ilang taon na po yung sinasabi na may lalabas na warrant of arrest. Ngunit ngayon lang ho talaga lumabas. March 11, alas 3 ng umaga. So hanggang sa March 11 ng alas 3, na tulad ng sinabi ni General Marbil, natanggap ninyo nung umaga, ay wala kayo ka-idea. The only information we got was the words of the former president in Hong Kong. Sa Hong Kong, Sa Hong Kong, ma'am. na andyan na. Yes, ma'am. Siya pang nauna, hindi kayo. Yes, ma'am. Nakakatuwa, ano? Anyway, hindi ba March 8 pa lamang, marami na ring chismis na magkakaroon ng arrest warrant. In fact, the following day, mismo yung palasyo, Malacanang, sinabi na may mga haka-haka na ganun nga lalabas na, and the government is prepared for any eventuality. Bakit nasabi yun kung wala pang hawak na notice or kopya? March 8 pa lang to, nagsalita na yung Malacanang. Ibig sabihin, andun na. Ma'am, the government is prepared for any eventuality at all times. That is the nature of our job. We will always be prepared. We will always be on hand to enforce any of these laws, ma'am. So it does not mean na yung executive o yung palasyo may nalalaman tungkol sa warrant Ma'am, of arrest. no one knew, ma'am. Walang may Again, alam. I repeat, ma'am, as of March categorically, no one knew until 3 o'clock of March 11. 3 a.m. Yes, ma'am. Sa umaga.
Nung March 9, ang ating USEC sa PCO sabi, if Interpol hihingi ng assistance galing sa gobyerno, tutulungan. So why was Interpol already being mentioned and being bandied about as early as March 8, March 9, kahit wala pang notice, wala pang red notice, wala miski ano? Ma'am, maybe in context, sabi ko nga, marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice Go sa Indonesia, at marami pa ho mga ibang pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin. Ba't alam na ng palasyo that Interpol will be involved if at that time there was no confirmation or receipt of any warrant? Bakit nagsasalita na ang palasyo, nagsasalita na yung PCO, sinasabi na huwag kayo mag-alala, handa tayo sa anumang mangyari? Bakit nagre-reassure na ang palasyo? Ano ho kasi yan? Parang pinapanatas Ang na yung mekanismo po kalooban. kasi ng International Tribunal, katulad po ng ICC, ay lumapit po sa Interpol upang ipamahagi o upang iserve ang warrant kasi wala po sila sariling kapulisan ang ICC. So, Kaya alam na umaasa ninyo- rin po sila sa Interpol. Tama. So, ang executive, alam na ninyo na ang Interpol ang gagamitin. Hindi sa wala Ay, tayong ano ho alam. yun eh, logical lang po yun. Pero- It's logic that Interpol will be the one used as they were the ones used in the past already. Alam naman natin na gagamitin ng Interpol, pero hindi naman laging Interpol ang ginagamit ng ICC. Hindi ko po alam yung iba. Paano natin Ang alam nalaman? ko lang ho, Interpol talaga. Ang alam natin, iba-iba, di ba, sa history ng ICC. Kaya nagtataka ako, ba't ang aga-aga, March 8, alam na natin Interpol ang magbibigay ng warrant. Marahil ho kasi ang Interpol may opisina rin po sila sa sa Paris tsaka sa Hague. Kaya nag-uusap-usap po lahat 'yan. Yung Eurojust, Europol, ICC, ICJ, isang lugar lang po 'yan sa The Hague. Po, alam natin, pero iba-ibang pamamaraan ang ginagamit ng ICC para hulihin, dakipin, at mag-serve ng warrant. Hindi, So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, pagkat sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng umaga, na sinasabi po ninyo, talagang wala kayong ka-idea, walang notice, walang timbre, walang tawag, walang kaalam-alam ang Pilipinas tungkol dito. Ma'am, can I answer that, ma'am? Si General Marbil ang tinatanong po. Okay, ma'am. Pwede kayo magdagdag, mamaya. Ma'am, wala po kaming communication with the ICC except for the PCTs lang po. We rely on the Philippine Center for Transnational Crime. Teka, so kauna-unahang pagkaalam mo tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, nung Marso 11, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to you directly. Sabi mo, dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kagad sa kapulisan. Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at pinadalang ko rin po ang Department of Justice. Okay. Maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic. Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Okay. At was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating Kasi- po sa atin Oh. ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Teka,
Ang pagkaalam ko, iba ang notice at Opo. iba ang diffusion. Ah. Iklaro po ninyo, alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay Pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng Pero alam natin confusion. na hindi Pero magkapareho yun. it's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po, hindi red notice. Hindi Tingnan po, lang hindi po, natin ang hindi nga po. website. Ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another member country or Tama, several oo. countries. Yun po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report requesting for information, humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member Opo. na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. But Tama po ba? it went through the police of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database pero unverified. Maliwanag Oo. siya, di ba? Ipapaliwanag Di ba ganon? po na- So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po, a red Diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So, walang red notice. Kapag walang pag-diffusion lang, ang pagkaintindi natin, humingi lang ng impormasyon, di ba? Hindi po. Meron po tinatawag na red diffusion, blue diffusion. Oo, maraming kulay yun eh. Yung sinasabi po niyo na humihingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Okay, Information. may kulay ba ito? Yung Eh, pinadala sa it- atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So, walang red notice. Hindi po siya red notice. Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Itong pong wanted person diffusion na to, pagpasok po sa Interpol sa Leon, pa-process po ng notices and diffusion. Opo, alam po natin Okay. yon. Alam natin yung Ang procedure. kasunod Madalas po nun, na natin ginawa yan eh. Kasunod po nun, mag-i-issue sila ng red notice. But this Teka. time, dahil po may urgency, they decided na it will go through by So lumundag na diffusion. tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa diffusion pa lang yan mo. Hindi, kasi inaamin ninyo, wala namang red notice kailanman. It is our job to find it out immediately, disseminate immediately, because the nature of the diffusion is... Bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na, hindi pa natin nagagawa ng paraan? Hindi ko po masagot. Ma'am, yung kay kung Arnie ano yan. Teves, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa red notice. Yun ho ang dahilan. Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang sinasabi. Ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil ho sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng lahat, yung mga pangyayari. Mabilis po nangyayari. Kaya marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandyan po ang red notice. Dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto So, ko... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Mag-ingat po kayo, you're under oath, makukontempt po tayo. Dahil pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion.
So, may So, disclaimer. Pero, nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Cor- Pinahihingi lang. Ah. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Tama po? ang iko-correct ko po ay hindi information ang hinihingi po. It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion. Hindi po siya Diffusion iko- notice. wanted person po ang nandoon. Okay, pakita natin. Medyo maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating ng 3:04 ba to? Correct po. Tama. Ng umaga, Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang 7,000 ang pulis na ang minobilize eh. Bakit sinasabing ganito? Ang yung